Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po itutulog, lalapit sa ating Diyos na buka ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Asturias sa probinsya ng Cebu. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Asturias. May mutad sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin po pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, ka-83 kabanata, ang talata po ay 14. Lupigin mo sila takuting lubusan, lubos mong hiyain hanggang sa mamatay. Lupigin mo sila takuting lubusan, lubos mong hiyain hanggang sa mamatay. Lupigin mo sila takuting lubusan, lubos mong hiyain hanggang sa mamatay. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harap. Kami po'y nagpapakumbaba, Ama, humingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. Aming idinudulog sa iyo, Panginoon, na kami linisin. Patawarin sa lahat naming karumihan habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Asturias sa probinsya ng Cebu. Ang aming panalangin ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Asturias ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming hiling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Asturias. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon nyo, tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Genesis, 41 kabanata, talata 46 hanggang 48. 30 taon si Jose nang magsimulang maglingkod sa Farao. Pag-aalis niya sa harapan ng hari, nilibot niya ang buong Ehipto. 7 taong nag-ani ng sagana sa buong lupain. Inipon ni Jose ang lahat ng pagkain sa Ehipto at ikinamalig sa mga lungsod. Sa loob ng 7 taon ng kasaganaan, inipon niya sa bawat lungsod ang mga pagkaing inani sa palibot nito. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi po ito ng banal na kasulatan ay maliwanag nating matatagpuan ang karunungan na tinaglay ni Jose na hindi lang basta nasa kanyang kaisipan kung hindi kanyang ipinatupad. Siya po ay atin pong susumahin. Ay napakabata para sa responsibilidad na maging tagapanguna ng Ehipto. Gayunman, sa kadahilan ng tinataglay niya ang karunungan na nagmumula sa Panginoon, ipinagkatiwala sa kanya ng Parao ang pamamahala. Alam niyo po, ayon po sa mga tinuran ng Paraon. Ang tangi na lamang pong nakahihigit sa Faraon,
kay Jose ay ang trono. Ano po? Pero walang gagawin sa Ehipto nang hindi iniuutos ni Jose. Ayun po yung kapangyarihan na kanyang tinataglay. At ito po ay nagmula sa Panginoon. Ito po ay nagmula sa katotohanan na siya'y naghintay na maganap yung iniuutos, yung ipinangako ng Panginoon sa kanya. Kung atin pong babalikan yung istorya na siya'y nanaginip na yung kanya, na siya at yung kanyang mga kapatid ay nagtatali ng trigo. Samantalang yung kanyang itinaling trigo ay pumunta sa gitna at lahat ng trigo na itinali ng kanyang mga kapatid ay lumuhod. Itsurang nagbigay galang sa kanyang trigo. At dun sa isa niyang panaginip, nakita niya na ang buwan at ang bituin ay nagbigay galang sa kanya. Kaya kahit yung tatay niya, sabi ng tatay niya, ano ibig mo sabihin? Kami ng nanay mo, magbibigay galang sa iyo. Alam niyo po, kapag wala tayong ganap na kaunawaan sa sinasabi ng Panginoon, hindi natin ito matatanggap. Pero, kapag batid natin ang katotohanan ng kalooban ng Diyos, kahit na sabihin pa natin na parang napakahirap naman yan, parang hindi naman yan magkakaroon ng katuparan. Alam niyo po, sa Diyos, walang simple. At napakahalaga na ang ating paningin ay nakatuon hindi sa mga bagay ng sanlibutan ito. Samantalang tayo po ay pinagkakalooban ng Diyos, ng kakayahan, ng karunungan na mag-isip, magdesisyon at gumawa ng ayon sa mga bagay sa sanlibutan ito. Hindi binabawi ng Panginoon sa atin ang katotohanan na makipag-ugnay sa Kanya. At ito po yung ginawa ni Jose, na samantalang siya ay nabubuhay sa sanlibutan ito, siya ay patuloy na kumukonsulta sa Panginoon. Kanyang hinahanap, inaalam, ano ang nais ng Diyos na maganap, saan siya inihahatid ng Panginoon. Anong mga tuntunin yung kanyang marapat na tahakin at ano yung kanyang marapat na baliwalain. Alam niyo po, nakatutuwa sapagkat ang pagsama ng Panginoon kay Jose ay naging patotoo ng kanyang pag-ibig, naging patotoo ng pangunguna ng ating Diyos na buhay sa mga nagtitiwala sa Kanya. Hindi na baliwala yung pagkakaloob ni Jose ng pagtitiwala sa Diyos. At alam niyo po, dapat natin itong maunawa at lagi-laging taglayin sa ating kaisipan na dito po sa sanlibutan ito, totoo po na maraming mga kahirapan, pagsubok, pero kung tayo po ay buong pusong magtitiwala sa Panginoon, walang kahit na anong kabigatan ang makakapigil at makakapaglayo sa atin sa kanyang pagmamahal. At ang sinasabi po sa atin nito mga kapatid, manatili tayo. Manatili tayo, tanganan natin. Huwag nating iwalang bahala yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Huwag nating iwalang bahala yung ating pagtugon, pagsunod sa Kanya. Ako po, samantalang ang inyong lingkod, nabubuhay. Alam niyo, sa aking kaisipan, wala talaga akong maipagkakaloob sa Panginoon.
At sabi ko nga sa Lord, Lord, kahit naman balibalik na rin mo ako dito, wala naman talaga akong magagawa. Pero, sa kadahilan ng ikaw ang aking kasama at tinataglay ko ang iyong pagpahid, yun pong langis, na ipinahid sa akin nung ako'y naglingkod, sumunod at gumawa ng kalooban ng Panginoon. Hindi po yun nabaliwala. Kaya ako nagaganap yung mga responsibilidad, yung mga ipinagkatiwala sa akin, hindi po dahil magaling ako. Ito po ay dahil dun sa pagpahid na aking tinanggap, na aking nagaganap, na aking nalalakaran yung kalooban ng Diyos. Na kung wala ito, naku, maniwala ho kayo. Hindi ho ako magtatagumpay sa kahit na anong gagawin ko. At dahil sa pagsama ng Panginoon, ito pong ginawa ni Jose. No? Ang sabi ng salita ng Diyos, nilibot niya ang buong Ehipto. At sa 7 taong masaganang pag-ani sa buong lipain, inipon ni Jose yung lahat ng pagkain at ikinamalig. Alam niyo po isang katotohanan, dapat nating maunawaan na ang pagsisave ay kalooban ng Panginoon. Idea ng Diyos. Kaya hindi po pwede sa atin yung ubos-ubos biyaya. Hindi po pwede sa atin yung blessing na tinatanggap natin. Ako, basta-basta lang natin gagamitin. No? Sige lang. Total, binigay naman niya ng Panginoon. Bibigay ulit tayo ng Panginoon. Naku, wag po tayong ganun mag-isip. Ano po? Na dahil tayo tumanggap sa Panginoon, babaliwalayin na natin yung kaloob ng Panginoon sa atin na kahit anong gusto nating gawin, naku, pwede na nating gawin yan kasi totoo naman na may kakayahan tayo para sa mga bagay na yan. Alam niyo po, samantalang ang Diyos ang nagpapala sa atin, ang Diyos din ang nagkaloob ng karunungan sa atin para ganapin yung kanyang kalooban na mag-ipon. Ano po? Huwag nating baliwalain, huwag nating ubusin. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng kaisipan na, ang Diyos naman ang magbibigay. So, okay lang na ubusin ko to ngayon. Alam nyo, ang pagsama at pagpapala ng Panginoon sa atin, nakabase sa kanyang napakalawak na karunungan. Pero hindi gusto ng Panginoon na baliwalain natin yan. Na itapon natin, baliwalain natin. Ano po? Ang sabi ng salita ng Diyos, ikinamalig ni Jose ang lahat ng kasaganaan sa loob ng 7 taon. Ikinamalig, iningatan, inipon. Kung may sobra-sobra po tayo, samantalang okay na mamigay, samantalang okay na gamitin yung mga pinaghirapan natin, pero yung sobra, ipunin natin. Ilagay natin sa tamang pagkakamalig. Doon sa mababantayan ng tama. Ito naman, dito naman tayo papasok ngayon. Yung mga scam sa kapanahunan natin. Yung mga easy money, naku mga kapatid, huwag kayong maghangad, no? Kasi sabi, yung 100,000 mo magiging 1 million. Ako, Diyos ko, kaya ng Panginoon yan. Pero sa mga scam, ako, Diyos ko, mauubos po ang pera nyo. Maniwala kayo. So, kesa ilagay nyo sa mga scam, lagay nyo dun sa tamang sisidlan. Paano ko naman malalaman? Saan ko naman mababatid kung tama yung sisidlan na paglalagyan ko nung pagpapala? Aba, magtanong ka sa Panginoon. Sapagat ang karunungan ng Diyos, sa iyo kapag ka hinanap mo. Ang sabi ng salita ng Diyos, humanap kayo at kayo'y makasusumpo. So, imbis na sarili natin, kakayahan natin, kaunawaan natin ang iniintindi natin, manumbalik tayo sa Panginoon.
at hayaan nating mabatid ang kanyang nais. Yun yung ating gawin at yun yung ating ganapin. Manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa inyong kapahayagan sa amin ngayong araw na ito. Kami po ay nagpapakumbaba, Ama, humihingi ng tawad dun sa mga pagkakataon na binaliwala namin. At Lord, nalustay yung mga pagpapala na iyong kaloob sa amin sa kadahilan ng hindi namin napag-isipan na mag-impo. Hindi namin napag-isipan na ikamalig ng tama. At sa oras na ito, ang aming hiling, ikaw po ang patuloy na mangusap sa amin. Magkaloob ng kapamaraanan kung paanong ang mga pagpapala na aming tinatanggap ay aming maihatid sa marapat na paglagakan ng mga ito. At sa pangalan ni Jesus, hayaan mo, Amang Diyos, na ikaw po ang patuloy na sumama sa mga biyayang ito sapagkat sa iyo namin ito'y pinagkakatiwala at kami nananalig. Hindi kami magkukulang ayon sa iyong pangako sapagkat kami ay hindi na mangungutang kung hindi kami ang magpapautang. Kalooban mo po kami ng karunungan sa pagganap ng iyong nais at sa pangalan ni Jesus, hayaan mong kami maging pagpapala sa mas nakararami. Amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Asturias sa probinsya ng Cebu. Aming panalangin ang katawan ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Asturias ay magkaroon ng unawaan. Hayaan mo pong dumaloy ang iyong pag-ibig. Magkaroon, Panginoon, ng patawaran sa anumang mga hindi pagkakaintindihan. At sa pangalan ni Jesus, idinideklara namin na ang pagkakaisang ito sa bayan ng Asturias ay magiging dahilan, magiging ugat ng pagkakatatag ng altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Asturias. Magiging dahilan nito upang dumaloy ang iyong spirito at kapangyarihan. Father, we declare the fire of revival sa bayan ng Asturias. Hayaan mong dumaloy dito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo ng may kapangyarihan ng mga bayang ito, mapangyari ang iyong naisin. At sa pangalan ni Jesus, hayaan mo, Amang Diyos, na ang bayan ng Asturias, ang bayang Pilipinas, ay tumanggap ng kaunlaran mula sa iyo sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Hayaan mong matupad namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin ang pagkilos mo, Panginoon, sa aming mga tagapanguna, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming mga tagapanguna. At Lord, ang aming panalangin, walang kasinungalingan ng kaaway ang manatiling nakatago. Ikaw po ang maglantad ng lahat ng ito at maganap ang katwiran at katotohanan mo. As we also pray sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses, hayaan mong maging mga saksi ang mga tagapangunang ito na inihatid mo sa iba't ibang bayan. Pagpalain mo rin ang aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig. Lord, ikaw ang kumilos ng may kapangyarihan upang maipahayag ang iyong katotohanan. As we also pray sa aming mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Lord, lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito, ikaw ang magpala at magkaloob. As we also pray sa mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei, kumilos ka ng may kapangyarihan sa mga misyonero, sa mga iglesia, sa mga tagapanguna mo upang patuloy na ang apoy ng revival ay dumaloy sa mga bayang ito. Gayun din po sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Kilusan mo, Amang Diyos, sa mga bayang ito ng walang katulad at mapangyari ang iyong naisin na ang mga hindi
nakakakilala sa iyo ay tumanggap ng kaligtasan. As we also pray sa Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, America. Panginoon, we declare the fire of revival upang patuloy na ihatid sa iyong katotohanan ang mga naliligaw. As we also declare your blessings, Panginoon, of peace sa bansang Israel. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name, amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God.